Sa Surigao del Sur, patay ang dalawang miyembro ng New People's Army o NPA sa isang engkwentro sa bayan ng San Miguel, Surigao del Sur noong Biyernes. Kinilala ng 30th Infantry Battalion o 30IB ang mga napatay na rebelde na sina alias Madi o Luis na nagsisilbing finance officer ng Northeastern Mindanao Regional Committee o NEMRC at alias Splendor o Morning. Samantala, isang miyembro ng NPA na kinilalang si alias Dunyun na kabilang sa Regional Operations Command ng NEMRC ang sumuko matapos ang nasabing engkwentro. Sa Davao del Norte, magkakaroon na ng mas maaasahang supply ng kuryente sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. Ito'y matapos buksan ng Aboitiz Power Corporation sa pamamagitan ng subsidiary nitong Davao Light and Power Company o DLPC ang submarine cable na nag-uugnay sa isla at sa mainland grid ng Davao City. Noong Biyernes, sinabi ni DLPC President at Chief Operations Officer Enric Zartia na isa sa ilalim muna sa testing ang submarine cable kasunod ng inaugurasyon. Sa Lamitan City, namahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng tig 5,000 pesos na fuel subsidy sa may 1,116 na mga tricycle driver sa lalawigan ng Basilan. Ito'y upang matulungan ang mga tsuper na lubhang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng gasolina at mga pangunahing bilihin. Hinikayat ni Lamitan Mayor Roderick Origay ang mga driver na tiyaking maayos at hindi paso ang registration at lisensya upang patuloy na maging kwalipikado sa mga tulong ng gobyerno. Sa Dipolog City, patuloy namang ipinatutupad ang Rice for All program gamit ang QR code-based na registration system upang mas mapabilis, maging epesyente at transparent ang pamamahagi ng bigas sa mga benepisyaryo. Sa pagkikipagtulungan ng Department of Agriculture, inilunsad ng pamahalaang lungsod ang 20 pesos na QR code system tracker. Ayon kay Dipolog City Agriculturist Engineer Kerr Porlas, sa pamamagitan ng QR system, maaaring makabili ang bawat benepisyaryo ng hanggang 10 kilo ng bigas kada transaksyon at may maximum na 30 kilo bawat buwan.